Yung memory verse po natin mga kapatid, napakaganda. I did baptize you with water unto repentance, but he that cometh after me is mightier than I, whose shoes I'm not worthy to bear. At ang last mga kapatid is napakaganda pa rin. Sinasabi, he shall baptize you with the Holy Ghost and with water. Siya ang magbabautismo sa inyo sa banal na Espiritu at sa apoy, mga kapatid. Amen. Nasa page 8 to 11 po tayo mga kapatid. Sino po yung may mga copy? Praise the Lord. So, pwede po natin i-share sa katabi natin kung wala pa pong copy yung iba, mga kapatid. So, page 8, mga kapatid, a new preacher with a new message. A new preacher with a new message. Ano ba't sinasabi dito, mga kapatid? Ang new preacher with a new message. Dito, mga kapatid, sa Isaiah pa lang ay sinabi na ng Panginoon na may isang tao na naihahanda ang daan ng Misaya. Kaya kung mababasa natin, mga kapatid, sa Isaiah 40 verse 3, ang sinasabi dito, the voice of him that crieth in the wilderness, prepare ye the way of the Lord, and make straight in the desert the highway of our God, mga kapatid. Sa Matthew 3:3, sa Mark 1:3, sa Luke 3:4, same lang po na sinasabi yan, mga kapatid. Pagdating po sa John 1:23, dyan na po pinling ni John the Baptist na siya yung sinasabi dito sa Old Testament na isinugo para i-prepare ang daan na darating na Misaya. Kaya mapabasa po natin dyan, mga kapatid, sa John 1:23 at sa Malakay 3:1, mga kapatid, kung mapabasa po natin dyan, ang Panginoon na nagsasalita dyan, na nagsugo siya ng kanyang sugo para ihanda mismo ang kanyang daan sa harapan niya. Amen, mga kapatid, nandiyan po yan sa Matthew, Mark, Luke, and John, and Malakay. Yan. Kaya mga kapatid, sa centuries pa bago ipanganak itong si John, sa Old Testament pa lang, pinangapansin na ng mga propeta na may isa na maghahanda ng daan o ihanda ang daan ng darating na Mesaya. At ang lesson po natin dito, mga kapatid, para maunawaan natin, maintindihan po natin ang purpose ng ministry ni John the Baptist. Yan, para maganda, mga kapatid, na maunawaan natin kung ano ba talaga ang purpose ng ministry ni John the Baptist. Amen? Kaya kung mababasa natin dyan, mga kapatid, centuries bago pinanganak si John the Baptist, sa Old Testament pa lang, dito kay Isaiah chapter 40, ay hinula na po ang gagawin ni John the Baptist na paghahanda ng daan para sa darating na Misaya. Amen? Kaya after 400 years of silence, mga kapatid, napakatagal nun, ay nangusap muli ang Diyos sa mga Israel at nagbigay muli ng panibagong mensahe. After 400 years, mga kapatid, kaya ang message ni John, mga kapatid, ay patungkol sa pagdating ng Misaya na may bagong batas, mga kapatid. Pero mga kapatid, bago natin tanggapin ang Misaya na to, bago tanggapin ng mga tao yung Misaya sa panahong yon, kinakailangan ng ang mga tao ay ihanda. Kailangan maging handa ang mga tao. Siyempre, ang Panginoon naman, alam natin, mga kapatid, nasa kaayusan yan. Amen? Kaya, inihahanda ng Diyos, ang Panginoon muna, ang mga tao sa pagdating niya. Kaya, ang ginawa ng mga kapatid, ipinadala niya to si John the Baptist. Amen? At ang message niya, mga kapatid, is the kingdom is ready. So, handa na ang kaharian. Tayo, mga kapatid, handa na po ba? Last Sunday, mga kapatid, tinanong kung sino yung mga baptized na. And I believe, mga kapatid, majority po sa atin, yung mga bautismado na. Amen? Amen. Sino po yung mga bautismado na dito, mga kapatid? Amen.
Amen. Majority mga kapatid, bautismado na. Ibig sabihin mga kapatid, yung iba sa atin, ready na. Yung iba sa atin, ay kailangan pa natin i-convince. Amen? At syempre, isa tayo sa gagamitin yan. Amen? Amen. At sa panahon yan, mga kapatid, hindi pang karaniwan sa mga tao ang makarinig ng utos mula sa Diyos mismo. Kasi nga, nakasandal sila sa mga religious leader. Kaya plano ng Panginoon, mga kapatid, isugo to si John the Baptist para mangaral. Para mangaral at magbaptize, para ihanda ang tao sa darating na Mesaya o ng hari. Amen? Amen. At ang napakaganda mga kapatid ay hindi lang basta isinugo itong si John the Baptist. Kasi taglay ni John the Baptist mga kapatid ang espiritu at kapangyarihan itong si Elijah. Alam naman natin mga kapatid how powerful Elijah is. Tama? Kasi nung nangyari sa Mount Carmel, alam naman natin mga kapatid. Kaya ito si John the Baptist mga kapatid ay may special anointing ito na nakaka-attract sa maraming tao. Sino na ba nakarinig dito na may anointing mga kapatid ng mangaral? Nakapakinig na tayo? Kung may anointing talaga? Yung tipo kahit parang hindi ka naman nakikinig pero nakukuha yung attention mo. Diba? Iba yung anointing niya eh. Same thing dito kay John the Baptist mga kapatid. Maraming tao ang na-attract sa kanyang mensahe. Kaya napakarami din mga kapatid yung gustong makinig sa kanya. At sa way na yung mga kapatid, unti-unti nang nangyayari na inihahanda ng Panginoon ang mga tao. Amen? Kasi tayo, ganun din naman eh. Inihanda rin naman tayo ng Panginoon eh. Hindi naman porke nakarinig tayo ng salita ngayon, bautismo agad tayo. Di ba? May araw, months, or years na nabautismohan pa tayo. At ilang Bible study ang nangyari bago tayo tumanggap. Amen? It's same mga kapatid, nung nangyari sa panahon na yon, kailangan mo nang ihanda ang mga tao, kailangan mo nang makarinig patungkol sa darating na Mesaya para maging handa sila. Para hindi sila mabigla. Kasi tayo, di ba? Bautismo agad? Hindi pwede decision agad muna? Lalo na ngayon, matalino na ang tao ngayon. Di ba? Ang tao ngayon, kahit patuhan mo ng mga memory version about bautismo, mas marami silang bato sa'yo. Amen? At ganun din mga kapatid sa panahon po ni John the Baptist. Kaya ito si John the Baptist mga kapatid sinugo para ihanda ang mga tao. Hindi basta-basta, kaya napakaganda mga kapatid, nasa kaayusan talaga ang Diyos. Amen? Amen? Yeah, body hyperplay mga kapatid, talagang matapang na pinapahayag ni John the Baptist mga kapatid sa panahon yon na kung gusto mong makapasok sa kaharian, kailangan mong ihanda ang iyong sarili. Sa pamamagitan ng ano? Sa pamamagitan ng pagsisisi sa ating mga kasalanan. Sino ng bautismo dito tapos hindi naman nagsisi sa kasalanan? Di ba si John the Baptist nagsisisi, nagbabautismo sa pagsisisi? So ibig sabihin mga kapatid, noong panahon na yon, kaya sila nagpabautismo dahil nagsisisi na sila. Yun yung sinabi natin kanina mga kapatid na kailangang ihanda ang mga tao sa pagdating. Nang pagdating ng Panginoon, nagsisisi na sila. Naramdaman na nila yung pagsisisi. Amen? At demonstrate mga kapatid, o nagpagpapakita ng ating pagsisisi na inaalaw nila na bautismohan sila ni John the Baptist sa pamamagitan ng remission of sins mga kapatid. At nabanggit po yan sa Acts 2:38 mga kapatid. Dahil sa panahon yan mga kapatid, alam naman natin mga in the Old Testament mga kapatid, ang Diyos ay nakikipag-ugnayan sa mga tao sa pamamagitan ng mga law, mga pag-aalay, sacrifice, pamamagitan ng templo, ng priesthood. Diyan na ikot mga kapatid. Amen? Kaya sa paghahanda mga kapatid, kailangan may bago o kailangan may mangyaring pagbabago. Kasi nga mga kapatid, yung system na ginagawa ng Judaism mga kapatid, yung Judaism po mga kapatid is a religion.
Yan. Yung Judaism po mga kapatid, religion po yun. Hindi po yun, yung Jewish mga kapatid, sumusunod sa Judaism. Amen? Amen. Kasi nga po, religion siya mga kapatid. Hindi po yan mga tao. Kundi religion po yan, Judaism. Kasi nakikita mga kapatid, yung buong system na ginagawa nung pag-aaral dati ay hindi naman sapat. Kaya nakita ng Panginoon mga kapatid na kailangan mabago. Kailangan may pagbabagong mangyari. Kailangan ihanda yung tao sa pagbabagong mangyayari. Amen. At para tanggapin ang bagong system, kailangan talikuran natin yung dati. Tama? Kasi may darating nga ng panibago. Kasi yun nga ang ginawa ni John the Baptist. Pine-prepare yung bagong darating na system o yung bagong plan of salvation. Amen? Kumbaga, Old Testament or the law, and then John the Baptist, and then yung panibagong darating na plan of salvation. Nadala ng Panginoong Isus. Amen? Amen. Yan. At dito mga kapatid, sinasabi dito na yung ipangharal ang pagpapatawad sa ating mga kasalanan ay hindi na sa pamamagitan ng mga blood sacrifices. At ang bagay na yung mga kapatid ay hindi naiisip ng mga Jewish, ng mga Pariseo, ng mga scribe. Kasi nga, nakasunod lang sila doon sa kanila, sa mga nakasulat kay Moises, mga kay Noah, ay Moises. Nakasunod sila doon. Kung ano yung nakasulat na yung mga kapatid, yun lang yung kanilang sinusunod. Kaya nga mga kapatid, yung panibagong system na mangyayari, yung panibagong plan of salvation, hindi naiisip yun ng mga skriba, mga kapatid, ng mga Pariseo. Which is yun na ang ginagawa ni John the Baptist to prepare the people, mga kapatid. Amen? Kaya matapang na pinapahayag ni John the Baptist, mga kapatid, na ang paraan para alisin ang kasalanan ay sa pamamagitan ng water baptism. Yun ang inuuna ni John the Baptist, mga kapatid. Hindi niya na binabanggit yung dating law. Kaya nga piniprepare na niya, mga kapatid, yung darating eh. Hindi na siya nagpo-focus yun sa panahon na yun. Kasi under the Old Testament, nandun pa yung mga pagkaalay eh. Amen? Kaya isa-isa ng binabago o isa-isa ng pinapangaral ni John the Baptist yung pagbabagong mangyayari. Amen? Amen. Sabi dito mga kapatid, by submitting to John's baptism, they declared that Judaism rituals, o Judaism religion mga kapatid, Judaism rituals were superseded by this fulfillment of prophecy. So sinasabi mga kapatid ng bautismo nitong John the Baptist ay mas higit pa kaysa doon sa ginagawang mga ritual ng Judaism. Amen? Pinapakita niya mga kapatid, yung Judaism rituals ay hindi nakakasapat para sa pag-alis ng kasalanan. Mamaya mga kapatid, matadaanan natin yan. Sa Luke 3:8-9 mga kapatid, sinasabi, bring forth therefore fruits worthy of repentance. Mga bunga nga kayo ng karapat-dapat sa pagsisisi. Ibig sabihin mga kapatid, dito nakikita ni John the Baptist na yung ginagawa dati ay hindi pwedeng makasapat doon sa kasalanan. Kasi mamaya mga kapatid, natin kung ano ba ang nangyayari, kung ano ba ang dahilan, kung bakit nag-aari pa sila. Ito mga kapatid, sabi dito, John's ministry was to weaken the religious tradition and to prepare people for a fresh message. Ang isa sa ministry ni John the Baptist, mga kapatid, is to weaken. Pahinain. Bakit mga kapatid? Kasi nga may panibagong plan of salvation na darating na. Hindi siya nakapokus doon sa dati na. Doon sa darating. Kaya ang title natin mga kapatid, yung bagong messenger, na may bagong message. Kaya piniprepare talaga ni John the Baptist, mga kapatid, yung tao sa darating sa likuran niya.
Amen? Mas piniprepare niya yung mga kapatid. Ang sabi pa dito, John always directed people beyond himself to his successor. Ibig sabihin, yung darating niya, kaya nga doon sa memory verse natin, mga kapatid, sinasabi niya, but he that cometh after me is mightier than I. And he shall baptize you with the Holy Ghost and with water. At sinasabi ni John the Baptist, mga kapatid, sa hulihan ko ay may darating, at si John the Baptist ay pinapatag niya lang, mga kapatid, at ihahadalan yung mga tao. Dahil sa hulihan niya, mga kapatid, alam niya mismo sa sarili niya, siya ang mas magbabautismo sa banal na Espiritu at sa apoy. At sinabi niya, inamin din ni John the Baptist, he is mightier than I, whose shoes I am not worthy to bear. Hindi man ako dapat magdala ng kanyang panyapak. Kaya ito si John the Baptist, mga kapatid, ang isa sa ministry is to weaken the religious tradition. Kasi ang nangyayari lang, mga kapatid, kapag alay ka ng alay, ano nangyayari, mga kapatid? Mahal natin yan. Sabi dito, ang ministry ni John, mga kapatid, ay hindi naman po pangmatagalan, pansamantala lamang. And I do believe, mga kapatid, ang ministry ni John the Baptist is only 6 months. Hindi pa magkakamali, mga kapatid. 6 months. Pansamantala lang. Hindi pang matagalan. Dito, mga kapatid, yung ministry ni John the Baptist ay hanggang pumalit lamang yung Panginoon. Ay, ito, sino pa may mga notes? Mas maganda po kasi, mga kapatid, makita nyo talaga. Amen. Pwede nyo pong basahin, mga kapatid, dito. Sa page 9 po. Sa page 9. Meron po kayong makikita dito, mga kapatid. Ayan. Ayan. Sinasabi niya, mga kapatid, by design, John's ministry was brief and temporary. It was merely a period of transition or dispensational link between the dispensational law and the dispensational of gospel or church age. Ibig sabihin, mga kapatid, yung law sa Old Testament at sa darating na dispensational, which is dispensation natin ngayon, magkalink lang po yan, magkadugtong lang po yan. Inihanda lang po ni John the Baptist. Kaya, mga kapatid, ang dispensational law ay ang huling dispensation ng Old Testament. Amen. Last dispensation na po yan ng Old Testament. Ang dispensational law, mga kapatid, nagsimula doon sa Mount Sinai. Kaya dito, mga kapatid, sa page 10, nakikita natin dyan, pwede nyo po tingnan, mga kapatid, dito sa page 10, nakikita natin at mababasa natin dyan, John's ministry linked the law with the gospel. Amen. Nakalink po yan, mga kapatid. Hindi po yan magkahiwalay. Amen? At dito po, mga kapatid, mababasa natin, ito, mga kapatid, dispensational of law. And then dito makikita natin, may 10 commandments. Ibig sabihin, yung dispensation of law is nagsimula doon sa Mount Sinai. And then dito sa kabila, mga kapatid, makikita natin yung kapanganakan, pagkapako, at doon sa paglilibing ng Panginoon hanggang sa Acts. At sino po nakakala ng dispensation natin ngayon? Amen. Sa dispensation of grace, may 2 po dyan nakapaloob. Yung the Holy Ghost and Church. Holy Ghost and Church. At kung makikita natin, mga kapatid, kung bakit nakasama dito, mga kapatid, yung Days of Pentecost. Days of Pentecost siya, mga kapatid, kasi dyan unang nag-outpouring ng Holy Spirit. Amen? Yung dispensation of grace, mga kapatid natin ngayon, nagsimula po yan in the day, yung outpouring ng Holy Ghost during Pentecost. Doon po nagsimula ang dispensation of grace. Amen, mga kapatid?
dispensation of law, nagsimula po siya doon sa Mount Sinai. And then, from the law, last dispensation ng Old Testament, and then John the Baptist, inihanda niya pagdating ng Panginoon. And then, dispensation of grace, nagsimula siya ng... Kailan po nagsimula? Outpouring po ng Holy Ghost during Pentecostes. At mga kapatid, singit ko lang. Sabi ng Panginoon, di ba? In the last days, I will pour out my spirit. Singit ko lang ito mga kapatid. Tama mga kapatid, sabi? In the last days, I will pour out my spirit in all flesh. At ang unang pagbibigay ng Holy Ghost ay nangyari sa Days of Pentecost. Ibig sabihin, ang last days na tinutukoy ng Panginoon ay yung Days of Pentecost. Doon nagsimula po yung last days. Ngayon, mga kapatid, sipin natin. Ang Book of Acts ay naisulat 63 AD. 63 AD naisulat ang Book of Acts. Ang AD po, sino po nakakalam ng AD, mga kapatid? Hindi po mga kapatid. Anyo sa'yo? Ang AD po mga kapatid is Anno Domini. Ibig sabihin, in the Lord's Day. Ito sa araw ng Panginoon. Hindi po yan after death. Amen po. Praise the Lord. Palakpan natin Panginoon. Book of Acts. First, sabi ng Panginoon, I will pour out my spirit in all flesh. And then nangyari sa Days of Pentecost. At ang Book of Acts na isulat, 63 AD. Ibig sabihin, gaano nakatagal yan mga kapatid hanggang sa ngayon? 63 AD po mga kapatid. Gaano nakatagal yan? Ang tagal na mga kapatid. Amen? Hindi ko na mabilang. Kaya yan mga kapatid. From dispensational, balik tayo mga kapatid. Kaya nakalink po yan. Doon sa dispensational of law and dispensational of grace natin ngayon. Amen? Kaya nga sinasabi sa Luke 16:16 mga kapatid, the law and the prophet were until John. Since that time, mga kapatid, the kingdom of God is preached. Pagkatapos ni John the Baptist, yung kaharian na ng Diyos ang ipinapangaral. Pero bago na ipangaral yun, ipangaral na ni John the Baptist na ihanda na ang mga tao. Para hindi sila maging panibago sa pandinig nila. Amen? Ito mga kapatid, maganda to sabi. Sacrificial offering under the law provided a covering for sin. Ibig sabihin po mga kapatid, yung sacrificial ng Old Testament hindi po talaga nakakaalis ng kasalanan yan. At yung sinasabi natin dito, na yung ginagawa ng mga Judaism, mga kapatid, ay hindi sasapat para sa kaligtasan ng tao. Kasi sabi dito, mga kapatid, sacrificial offering under the law provided only for a covering sin. Yung kasalanan natin, tinatakluban lang yan kapag nag-aalay. At during the RTC, mga kapatid, sinabi sa amin, yung pag-aalay nila is to appease the wrath of God. Ibig sabihin, yung pag-aalay nila ay nakakalis lamang ng galit ng Diyos. Naiibsan yung galit ng Diyos. Pero hindi naaalis. Di ba, minsan yung sa mga magulang, magagalit na galit tayo sa mga anak natin, di ba? Tapos, yayakapin tayo, halikan. Di ba, nakakataba ng puso, kahit galit na galit tayo, nawawala yung galit eh. Ganon din po dun sa Old Testament, mga kapatid. Nag-aalay po sila, hindi natatanggal ang kasalanan, tinatakloban lang yan, taklob lang yan. At nag-aalay sila para maibsan lamang ang galit ng Diyos. At isa yan, mga kapatid, sa gustong baguhin ng Diyos. Sa gustong baguhin ng Panginoon. Kaya isinugo niya si John the Baptist para maihanda ang tao sa pagbabago, sa panibagong plan of salvation. Hindi ba nakapaganda ng plan of salvation natin ngayon? Amen? Ano po yung mga plan of salvation natin? Faith, repentance, water baptism,
Holy Ghost baptism. Living with the holy life and continue. Continue po mga kapatid. Amen? At isa pa ito mga kapatid, sinasabi dito, ang dugo ng mga kapatid nung inaalay nila ay paulit-ulit lamang. Kasi nga, di ba mga kapatid, kapag tayo sa Old Testament, kapag nagkasala sila, nagkaroon sila ng hindi magandang ginawa, ano ginagawa nila? Alay lang. Alay-alay lang yan. Nag-aalay sila ng mga kambing, ng mga doves, para sa purification, di ba? Para sa paglilinis. Yun ang nangyayari mga kapatid. Bawat kasalanan, puro pag-aalay. Eh kung i-apply natin ngayon yan, mga kapatid, magkano na isang buong baka ngayon? Magkano ng kambing ngayon? Eh kung walang alaga, paano yun? O yun nga, mga kapatid, napakamahal na. Mayaman lang mapapatawad. Ay mahihirap, yung wala mga perang pambili. Kawa naman mga kapatid. Ang higit pa nun, paano na ipapaitan? Naalala ko yung papaitan, sa papaitan kapon eh. Naalala ko, lahat tumigil, lahat. Ayun, napatingin na. Kasi sabi nung iba, pinagbabala pa naman ng kumain ng papaitan. Ay, sa akin naman naman. Alam mo, ganito ginawa ko sa papaitan eh. Napatikim tuloy. Medyo, konti lang naman, konti lang po. Konti tikim niya. Ayan, saan ba tayo? Yan. Yung pag-aalay po mga kapatid na time na yun, paulit-ulit lang. Hindi tulad ngayon. Di ba kapag nagkasala tayo, ano na ginagawa natin ngayon? Action. First John 1:9. Ano ginagawa? Kung ipinahayag natin ang mga kasalanan. Confess. Amen? Yun ang ginagawa natin, hindi na tayo nag-aalay. At ang maganda ng mga kapatid, ang Panginoong Hesus, ang perfect lamb na namatay at inaalay ng panghabang buhay na yun mga kapatid. Kapag nagkasala tayo, hindi na ipapako ang Panginoon. Pag nagawa tayo ng mali, hindi na ipapako ang Panginoon mga kapatid. At pag tayo hindi na bautismo mga kapatid, unang-unang gagawin natin Acts 2:38. And then bago yung 1 John 1:9. Amen? Kaya sinasabi dito mga kapatid, Jesus is the sacrifice to end all sacrifices. Siya yung sinacrifice mga kapatid para tapusin na lahat ng mga sinasacrifice mga kapatid. Amen? Kaya nga nagbago na tayo mga kapatid. From the law, John the Baptist, and then the new plan of salvation ng Panginoon. Amen? Kaya sinasabi sa Hebrews 9:12, neither by the blood of goats and calves, but by His own blood, He entered in once into the holy place, having obtained eternal redemption for us. Amen. Pangkalahatan na, pangmatagalan na yan. Amen? Amen mga kapatid? Amen. Sabi pa dito mga kapatid, John had emphasized faith in the coming Messiah and in the Holy Spirit baptism. Amen mga kapatid, lahat tayo, sino na po may Holy Spirit dito? Yes. Maganda po mga kapatid, kaya maganda ipag-pray natin na lagi tayong may revival dito para sa Holy Ghost baptism. Amen, kasi isa yan sa pinangaral ni John the Baptist. Yes. Na siya yung Panginoon na dating ang magbabautismo sa banal na Espiritu at sa apoy. Amen? Ipanalangin palagi natin yan mga kapatid at sa may mga banal na Espiritu, ipanalangin natin na mag-speaking in tongues tayo. Huwag lang po tayo basta tumigil doon sa may banal na Espiritu lang tayo. Ipanalangin natin na magkaroon tayo ng speaking in tongues. Amen? Ang speaking in tongues mga kapatid, dine-develop po yan. Kaya nga po may iba't ibang speaking tongues na tayo naririnig eh. Tama? Amen? Kaya mga kapatid, sabi dito mga kapatid, after Jesus' ministry began to increase, most of John's followers transferred to Christ, but a few failed to make the transition. Mga kapatid, bago-bago lang to si John the Baptist, ay nagsimula na ang Panginoon sa kanyang ministry. Amen? Amen. Kaya mga kapatid, nung nagsimula ng Panginoon sa ministry niya,
yung mga followers po o yung mga alagad ni John the Baptist ay naniwala at sumunod sa Panginoong Hesus. Yung iba nabautismohan. Pero yung iba, mga kapatid, ay nanatili na lamang doon sa bautismo ni John the Baptist. Kaya dito sa Acts 19, mga kapatid, mababasa po natin dyan. Nung si Paul ay napunta sa lugar ng Efeso, may nakita siya dyan mga alagad. Tapos tinanong ni Paul yung mga alagad, tinanggap niyo na ba ang banal na espiritu? Ano sagot ng mga alagad, mga kapatid, ng mga disciple? Hindi namin narinig, hindi namin alam na may banal na espiritu. Kaya tinanong sila ni Paul, mga kapatid, so, saan kayo nabautismohan? Sa bautismo ni John. Kaya sabi ni Paul, mga kapatid, nagbabautismo si John sa pagsisisi. Dapat sinasabi ni John the Baptist, sa ulihan niya ang pagbabautismo sa banal na espiritu. Kaya nung narinig ng mga alagad yun, mga kapatid, ng mga disciple, nagpabautismo sila sa Panginoon ng Panginoong Hesus, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Kaya dyan sa Acts 19, mga kapatid, meron talaga dyan rebaptism. At para sa akin, mga kapatid, kasi ako nagpa-rebaptize din po ako eh. Kasi baptize ako sa 3 eh. 4 pa ngayon eh. Kasi iba, 3 lang, sa akin 4 eh. Dami, di ba? Sa Ternate pa ako nabautismohan nun eh. Doon sa Magandang Dagat. 4? Sabi ko, dami. Ngayon. Sabi ko, sobrang kaligtasan to, dami. Pero syempre, nung natuto tayo, Jesus lang pala, enough na. Amen. Yung isang Jesus, enough na pala yun para sa kaligtasan natin. Amen? Praise the Lord. Kaya, doon sa gusto pong makasigurado, doon na tayo sa sigurado. Para i-baptize po tayo, mga kapatid, in Jesus' name. Amen. At doon sa last na mga lesson natin, mga kapatid, hindi ko makakalimutan. Sabi, bago tayo maniwala na talagang ito inutos ng Panginoon, dapat ito'y ginawa ng mga apostle. Dapat ito'y pinamuhay. Dapat ito'y pinangaral. Ang rebaptize, mga kapatid, na dito sa Book of Acts 19, which is na bautisman sa bautismo ni John the Baptist. And then, nung nagbabautismo din sila, in Jesus' name. Amen. Kaya wag po tayong matakot, mga kapatid, na magpabaptize po uli in Jesus' name. Amen. Amen? Amen. Kaya, napakaganda, mga kapatid, ng lesson natin. Kahit ako, natututo talaga ako. Amen? Sino natututo sa atin, mga kapatid? Amen. Yes, nasa church tayo, kaya mag-amen tayo. Amen. Yan, mga kapatid, patient. What's the difference? Ngayon, naihanda na ni John the Baptist ang daraanan ng Panginoon, nagbautismo siya, nangaral siya. Ngayon, ang tanong, anong kaibahan? Anong meron, anong bago sa bautismo ni John the Baptist? Kasi di ba, nagbabautismo siya, inilulubog yung tao sa tubig. Baliktad yata. Inilulubog yung tao sa tubig. At sila mismo yung lumulubog. Tama? Pero kung mababasa po natin, mga kapatid, sa Old Testament pa lang po ay ginagawa na yan. Ginagawa na po yan sa Old Testament, mga kapatid. Mababasa po natin sa Exodus chapter 40, verse 12, na bago papasukin itong mga Levites, pinapaliguan po yan ng tubig. Nililinis nila yung katawan nila. Pinapaliguan ng tubig yan. Old Testament pa lang, mga Levites. Di ba? Mga Levites naman ang nakaano sa temple. Kaya ang ginawa, sinabi ng Panginoon. Basahin po natin, mga kapatid. Sa Exodus 40, verse 12. Ano na tayo, mga kapatid? 40:12, sinasabi dito, at iyong dadalhin si Aaron at ang kanyang mga anak sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan at iyong paliliguan ng tubig. Malinaw, mga kapatid.
paliliguan ng tubig. Wash them with water. Ibig sabihin mga kapatid, yung ginagawa po ni John the Baptist, ginagawa na rin in the Old Testament. Hindi nga lang sa ilog, pero binubuhusan sila mga kapatid. Pero almost the same procedure din. Para kasi John the Baptist, di mo siya nagbabautismo in Jesus' name. Tama? So ganun din pa mga kapatid. Kaya ang water baptism ay madalas nang ginagawa ng Old Testament mga kapatid. Lalo na ng mga essence. Yung mga essence na sinasabi po dito mga kapatid, kung mababasa natin sa notes natin, may essence dyan. Sinasabi niya, water baptism was also practiced frequently among the essence. Yung essence po na sinasabi niya, mga Jewish din po yan mga kapatid. At ang Jewish mga kapatid, pagdating po sa mga law, pagdating sa rituals, napaka-stricto po nila. Stricto yung mga kapatid. Kaya mula sa magulang nila hanggang sa ngayon, talagang ginagawa nila yan mga kapatid. Amen? So, the Jews also baptized when proselytes were admitted into their religion. Ito mga kapatid. Yung proselyte naman po mga kapatid, ibig sabihin, sa pinakamababaw na salita is convert. Ginagawa ang proselyte mga kapatid sa mga non-Jewish people. Ngayon, bakit may proselyte mga kapatid? Ito ang ginagawa ng mga Gentiles. Sino po ang Gentiles dito? Meron po ba Jewish dito? Okay. Kasi baka mamaya umarap doon sa atin, gano'n. Wala nang Jewish dito. Yun. Ginagawa ang proselyte mga kapatid ng mga Gentiles lang po mismo. At ginagawa ang proselyte baptism sa mga gustong maging Jewish people. Amen? Nasusunod pa mga kapatid? Yan. Ang proselyte sa pinakamababaw na salita is convert. Para i-convert ang tao. Saan? Sa Jewish faith. At ang ginagawa mga kapatid, Gentile who chose to obey the Jewish and was allowed complete fellowship with the people of Israel by threefold rituals. O may tatlo silang ginagawa para matupad yung sinasabing proselyte baptism. Para yung tao, yung isang tao, halimbawa, ako po mga kapatid, gusto ko maging Jewish people. May tatlong procedure na dapat kong gawin. At ang gagawin ko mga kapatid, yung proselyte baptism. Ano ba yung proselyte baptism mga kapatid? So sinasabi niya mga kapatid sa notes natin, circumcision, siyempre, hindi mawawala yan. Kasi napaka-strict nga nila, napaka-strict nila sa kanilang mga rituals. Circumcision, and then baptism, and then offering upon animal, sacrifice. Yung baptism po nila na ginagawa mga kapatid, tawag po nila dyan is mikvah. Mikvah, ang tawag nila dyan. Yung mikvah mga kapatid, yung pagbautismo nila, parang maliit yan na swimming pool. Maliit na swimming pool tapos may hagdan, talagang pinaghandaan po talaga nila. Para siyang baptistry mga kapatid. Amen? Yun po ang ginagawa nila. Sa iba po kasi nauuna yung offering muna. Then offering and then circumcision. Pagkatapos ng circumcision mga kapatid sa mga lalaki, pagagalingin muna yan. Hindi yan agad babautismuhan. Kasi during the baptism mga kapatid, dapat po as in tanggal lahat ng damit. As in tanggal lahat ng damit. During the procedure ng baptism nila. Kaya yung mga lalaki na circumcised, kailangan muna gumaling yung sugat. Kasi naniniwala sila na dapat lahat ng katawan basa. Walang tuyo. At pag tayo nagbabautismo, ganun din. Amen? Dapat lubog na lubog talaga. Walang nakalutang. Kahit buhok, kaliri, lahat po basa dapat. Kaya doon sa proselyte baptism mga kapatid, ganun din po. Kaya po nangyayari mga kapatid, maraming mga babae ang mas nagiging proselyte o nagpapa-convert. Dahil nga mga kapatid, hindi na naman sila nadadaan sa circumcision.
Pero mga kapatid, kung babautismohan sila, ganun din po ang procedure. Dapat tanggal lahat. Pero, during procedure, walang lalaki doon. Yung mga priesthood nila, nasa labas ng pintuan, nandun lang nakabantay. And then, may nakabantay na babae din doon during the mikvah. Yun po yung mga kapatid. Amen? Kaya, John baptism was neither proselyte baptism nor Christian baptism. So dito mga kapatid sinasabi, ang bautismo ni John the Baptist ay hindi proselyte baptism. Bakit po mga kapatid? Dahil ang proselyte baptism ay dinadala tayo yan sa Jewish faith. Yun lang po yun. Kapag tayo nag-undergo ng proselyte baptism, dinadala lang tayo sa pananampalataya ng mga Jewish. At kung 3 rituals nito mga kapatid, hindi lang po natatapos yan. Pagtapos nito, mag-aaral pa tayo nun ng mga about Jewish law. Ibig sabihin, yung mga dati pananampalataya natin, wala na mga kapatid. Yung po ang kaibahan yan. Proselyte baptism, kinoconvert lang po yan sa Jewish faith. Amen? Ngayon mga kapatid, amen pa mga kapatid? Amen. 45 mga kapatid. Ngayon mga kapatid, sinasabi din dito, John's baptism was neither proselyte baptism nor Christian baptism. Bakit po sinasabi na hindi naman Christian baptism? Christian naman tayong tinatawag. Bakit po kaya? Mga kapatid, si John the Baptist, nababautismo lang sa pagsisisi. Ibig sabihin, wala po talaga yung pangalan doon. Kaya tayo tinawag na doon dahil may pangalan na po yung baptism natin ngayon. Amen? Kaya binabautismohan tayo in Jesus' name. Kaya sinabi po dito mga kapatid, na ang bautismo ni John the Baptist ay hindi proselyte baptism nor Christian baptism. Because ang baptism natin ngayon in Jesus' name. Amen pa mga kapatid? Amen. Palakpakan natin Panginoon mga kapatid. Preparing the way. Preparing the way po tayo mga kapatid. Page 10. Sabi dito, since those who follow Jesus has to be rebaptized in His name. Nataping natin dito mga kapatid. Sa Acts, saan po makikita yung rebaptize mga kapatid? Acts 19. Sa Acts 19, sino po ang tao doon na nagbautismo? Si Paul po mga kapatid. At yung disciple na binautismo ni Paul, na alaga nito John the Baptist mga kapatid, doon sa Efeso, 12 po sila doon. 12 po yung mga kapatid. At mababasa rin naman natin sa Bible yung mga kapatid, na 12 po sila. Since those who follow Jesus has to be rebaptized in His name, what the purpose for John's baptism? Ano nga ba ang purpose ni John, ng bautismo ni John? Tulad nga na sinabi ng mga kapatid, unang-una, John prepared the way of the Lord. Inihanda na po talaga niya ang daan ng Panginoong Jesus. Amen, mga kapatid? Amen. Submitting to His baptism had revealed the message of the kingdom and released them from religious tradition and fear of Jewish elders. So alam naman natin, mga kapatid, ng ginagawa ng mga Judaism. Ang Judaism po ay hindi po tao, kundi religion. So alam naman natin mga kapatid, talagang mga tao nung panahon na yon ay isang damakmak na sacrifices ang ginagawa kapag nagkamali. At syempre, may takot sila sa mga elders na yon, sa mga Jewish leaders. May takot sila mga kapatid. No. Ngayon mga kapatid, ang tanong, ito bang si John the Baptist na naghanda ng daan ng Panginoon ay doon na lang natatapos? Since tayo po mga kapatid ay nabautismo sa pangalan ng Panginoong Jesus, tayo po ay ginagamit ng Diyos para i-prepare din ang kanyang pagdating in the second coming ng Panginoong Jesus. Pwede rin tayong
gamitin ng Diyos, mga kapatid, to reach out the lost souls. Para bautismohan ng ibang tao, mga kapatid. Kaya may Bible study, may mga crusade na nangyayari, mga kapatid. Amen? Lahat tayo pwede, mga kapatid. Pwede natin i-share ang Word of God. Kaya nga sabi doon sa gawain ng mga tatay kahapon, lahat pinili. Maaari sinasabi ng Panginoon, many are called, but few are chosen. Pero doon lang yun sa mga hindi nagpapagamit yung iba. Kaya naging few are chosen, mga kapatid. Kaya tayo po, mga kapatid, ay gagamitin din ng Panginoon. Amen? Papa natin, Panginoon. At tinuro din po ni John the Baptist, mga kapatid, ang ibig sabihin ng water baptism. Ibig sabihin, sinong nabautismo dito nung nabautismo kay minaramdaman ka, mga kapatid? Minaramdaman ka kakaiba. Yung paglubog sa'yo, tapos minaramdaman ka. Sino minaramdaman? Amen. Ano naramdaman natin? Naiyak? Naiyak na refresh. Refresh? Nakaligo, yun. Fresh na. Yung sa iba, ano pa po? Yung iba, naiiyak. Magaan sa pakiramdam. Ano pa po yung sa iba? Secret na lang sa iba. Message na lang po natin. Ako po, mga kapatid, nabautismo po ako sa UAE. Malapit na lang po tayo matapos, mga kapatid. Nabautismo po ako sa UAE, mga kapatid. Sa UAE, pag nababautismo, hindi pwede, yung swimming pool, hindi pwede paliguan ng dalawa. Kung sa lalaki lang niya, sa lalaki lang niya, bawal paliguan ng babae. Kaya yung binautismohan ako, yung pastor at ako lang mag-isa, doon sa swimming pool. Sabi ko, excited pa ako nun. Sabi ko, sayang ito, gusto kong may maramdaman kapag nabautismohan ako eh. So, nangyari, pumasok kami doon sa, ang laki eh. Kami dalawa lang ng pastor, binautismohan ako, excited ako, paglubog ko, hinihintay ko yung mararamdaman. Ano mararamdaman ko? Pagkahod ko, asan na yun? Sa'yo naramdaman ko, gusto kong maramdaman. Sabi ko, pastor, parang wala pa akong naramdaman. Sabi ko, meron yan, meron. Pastor, wala po talaga eh. Meron yan, meron. Pinapalakas niya loob ko eh. Sabi ko, pastor, wala talaga eh. Nakabihis na kami, nasasakyan na kami, pastor, wala po talaga. Pero yung po makapit, meron talaga. But, spiritually. Physically, hindi natin maano. Kasi kung ano yung tsura natin na binautismohan, pag-out natin, yan pa rin yung mukha na yan. Hindi naman pagbautismo natin, kamukha ko na si James Reid. Kamukha ko na si Brad Pitt. Hindi pa mga kapatid. Spiritually na bago po tayo. Nilinis po tayo ng Panginoon sa mga kasalanan natin. Pinatawad tayo. Kaya nga pag-ahon natin, mga kapatid, para tayong nakasuot ng puti na damit. Amen? At hindi lang yun. Libo-libong mga anghel nagre-rejoice. Hindi lang natin nakikita, mga kapatid. Amen? Praise the Lord. Kaya nga sabi dito, mga kapatid, hindi naman mahirap na i-obey yung mensahe ni Peter noong Days of Pentecost, mga kapatid, na sinasabi na kailangan natin magpabautismo sa pangalan ng Panginoong Hesus para sa ipagpapatawad ng ating mga kasalanan. Amen? Sinong gustong patawarin ng Diyos, mga kapatid? Sinong gustong mawala yung mga kasalanan? Amen, mga kapatid, water baptism. Amen? And last, mga kapatid, sinasabi dito, John Converse became aware of the Holy Spirit dahil yung water baptism po na ginagawa ni John the Baptist ay kino-compare po yan sa Holy Ghost baptism. Amen? And someday God would immerse them in His Spirit and they eagerly anticipated it, mga kapatid. At isa po yan sa gusto nating mangyari, na ang Diyos ay patuloy na magbigay and mag-pour out ng kanyang banal na Espiritu sa lugarin ito. Amen? Amen. Sino gusto maranasan yung revival, mga kapatid? Hindi yung normal na revival, but spiritual revival, mga kapatid. Magkakaroon po ng spiritual revival through the Holy Spirit, mga kapatid. Amen? Praise
the Lord mga kapatid. At diyan po magtatapos ang ating lesson 3 at salamat po sa Panginoon.